Hi mga Mima, Rada is here. Before we start, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. So, in this video, pag-uusapan natin sino ang pwede at hindi pwedeng mag-claim ng SSS Death Benefit. Isa ito sa pinaka-common na tanong kapag may namatay na SSS member. So, hindi lahat ng kamag-anak ay pwedeng mag-claim. So, number one is primary beneficiary. Sila yung unang may karapatan na mag-claim ng death benefit. So, kasama dito ang legal spouse at dependent children. Pero may conditions ang legal spouse. Dapat ang legal spouse dapat legally married, hindi remarried, at hindi living with another partner. Sa dependent children naman, ang rules dito, ang mga anak ay qualified kung sila ay below 21 years old, hindi pa kasal, at not gainfully employed. So, ang maximum na dependent children ay 5 dependent children lang ang pwedeng makatanggap ng share ng pension. So, example situation. May naiwan ang member ng legal wife at 3 minor children. So, ang mangyayari, ang wife ang magiging main pensioner, ang mga anak ay magkakaroon ng dependent pension share. So, number 2, secondary beneficiaries. So, kung walang primary beneficiaries, saka palang papasok ang secondary beneficiaries. Kasama dito ang parents ng deceased member. So again, meron tayong primary beneficiary and the second beneficiaries. So number 3 naman is sino ang hindi pwedeng mag-claim. Ito ang madalas na pinagtatalunan sa mga pamilya. Hindi automatic beneficiary ang mga common law partner, girlfriend or boyfriend, adult children na over 21 years old, or mga anak na kasal na or married children, or mga kapatid, brothers and sisters. Maliban na lang kung walang primary at secondary beneficiary at sila ay magiging legal heirs under a state settlement. So, example natin. Example scenario, may family conflict na case. May naiwan ang member na legal wife pero hiwalay na sila. Girlfriend na kasama niya sa bahay. Sa ganitong sitwasyon, ang legal wife pa rin ang may karapatan sa SSS death benefit. Dahil sa mata ng SSS, legal marriage ang sinusunod, hindi kung sino ang kasamang nakatira. Sa special case naman, kung ang legal spouse ay remarried or living with another partner, pwede siyang mawalan ng karapatan sa pensyon. Sa ganitong sitwasyon, maaaring ang dependent children ang magiging primary beneficiaries. So, important reminder, ang beneficiary rules ng SSS ay nakabase sa law at SSS records. Kaya napakahalaga na updated ang beneficiary records, tama ang marital status sa SSS, declared ang mga dependent children. Okay? So, yun ng mga Mima. Sana nakatulong tong video na to. Sa susunod na part, pag-uusapan naman natin kung gaano katagal bago ma-approve ang SSS that claim. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang ating next video. So, yun na mga Mima. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. If you want to know more about SSS, watch our other videos.